Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Grijaldo at ang dalawang committee na inakusahan niyang pumilit sa kanya. Tita mo naman. Title pa lang, malalaman mo ng News 5 eh. Di ba? Gago! Tikom ang bibig. Hindi po siya tikom. Kaya po siya hindi nagsasalita kasi meron na siyang sworn statement sa Senado. 1 is enough. Di ba? 2 is too much. Hindi na dapat siya magbigay pa ng ibang statement dahil meron na siyang affidavit, sworn affidavit statement doon sa sa Senado. Ngayon, kung ayaw niya na magsalita diyan at siya ay mapapahamak laang, tama po yun. Hindi ibig sabihin tikom na kagad. Grabe naman kayo. Grabe, di maganda yan. Tigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Pero napiko ng mga mambabatas sa at bakit? Sagot sa kanilang mga tanong. Sa frontline ng balitang yan. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang kita mo, yung angulo pa lang yun. Humarap na. Finally, parang ganun natin, umarap na. Pagkatapos, umabsent. Inoperahan mo yung mama, anong gusto nyo gawin? Hindi sana nag-quadcom kayo sa loob ng ospital. Sabi sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni na Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez. Para patas daw ang investigasyon na inhibit si Abante tsaka to si Dan Fernandez at naging witness. Pero tawa naman ng tawa. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Kung talagang, kasi pautot lang yung pa-witness nila na yan, pautot lang yan. Kung talagang witness, hindi pwede yung ginagawa nilang patawa-tawa, pasilpon-silpon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Bilang co-chairman. So, minamak lang nila yung sistema na sarili nilang ginawa sa totoo lang, parang parang naggagaguhan Kunwari, para patas, para hindi bias, kami ay hindi mag-uusig sa iyo, hindi magtatanong. Di ba? Kami ay uupo bilang witness katulad mo. Sinong niloko ninyo? Gago! Kung naloloko nyo yung iba, hindi lahat ng Pilipino naloloko nyo. Lalo na mga banateros. Hindi nyo maloloko yung ganyan-ganyan ninyo. Na kunwari, witness kami. Pero yung treatment naman sa inyo, hindi parang witness. Huwag naman tayo naglolokohan, ginagago nyo naman kami. Ano to, sanay talaga kayo manggago ng kapwa ninyo? Huwag naman tayo ganun, hindi tama yung ginagawa nyo. Nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado. Pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor.
and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number Bakit ikaw nagdidesisyon kung anong incriminating? Kung may masabi siyang incriminating sa tingin niya, ba't ikaw ang nagsasabi? Sabagay, kayo nga pa naman Panginoon dyan sa kamera. Ano dyan may martial law dyan sa kamera Pag hindi nila gustong sagot mo, wala, yari ka. Shoot, yan, sigurado ka, contempt ka. Kaya kita mo, eto panoorin, abangan nyo ito yung hearing sa mga fake news vlogger na ipapatawag. Ipupusta ko sa inyo, ang mga ipapatawag dyan, yung mga bumabatikos lang sa kanila. Hindi sila magpapatawag ng mga ibang hindi bumabatikos sa kanila kahit na nagpapakalat ng fake news. Pustahan tayo. Ngayon nga, meron ako nakausap Na-meet ko, pasalamat siya. Sabi niya, Banat Bay, napapanood ko na pinagtatanggol mong Iglesia ni Cristo, ganyan-ganyan. Isa po akong INC, sabi niya. Maraming salamat din po, sabi ko. Ako po, hindi naman, hindi po ako taga-INC, pero kung pinagtatanggal ko po man kayo, dahil po tama ang ginagawa ninyo. Yan ang sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya, kasi pikon na pikon kami doon sa isang vlogger na grabe ang fake news na pinapakalat sa aming pinuno na si Manalo. Sabi ko nga. Sabi ko, sa tingin niyo ba, iimbitahan siya ng kamera? Kung nagpapakalat siya ng fake news laban sa INC? Hindi, di ba? Ang iimbitahan lang dyan, sigurado yung bumabatikos lang sa kanila. Ganyan sila kadiktador. Ganyan ang martial law sa Pilipinas. Yan yung tinatawag na panunupil ng kalayaan ng pamamahayag. Bakit? Isang isang bahagi lang ng binabanatan ang ginigipit. Kasi kung talagang if they are really interested in hearing para magkaroon ng batas para sa fake news, ako po ay dapat sasuggest ko sa kanila na dapat lahat ng mga political color. Hindi yung mga bumabatikos lang sa inyo. Dahil sa totoo lang, mas maraming fake news ang nilalabas sa mga loyalista. Yung mga loyalista na nagpapakalat ng fake news, ang dami po niyan. Di ba? Kasi mga wala naman po yan Mga tambay sa kanto lang yan na binigyan mo ng cellphone. Ay alam mo naman, mayaman yung boss nila. Tapos ayun na. Pinare-report sila kung ano yung propagandang gusto ng boss nila kahit fake news. Sinumpang salaysay niya po ito Ngayon? Pirmado niya po ito Ngayon? So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? Sir, mali yung statement ninyo Kaya po ayaw niya na magsalita kasi you are asking questions tungkol doon sa kanyang sworn statement na magdadagdag pa siya ng ibang information. So, ibig sabihin po nun, maaari yung idagdag niya information ay ma-incriminate siya. Kaya nga, gusto ninyong malaman ng lahat. Ayan na nga po yung sworn statement niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi nyo na lang basahin? At tanungin lang kung ano yung oo o hindi na yung i-elaborate nyo pa. Kasi ang gusto ninyo mangyari, pasensya ka na Kong ang gusto nyo mangyari, imbestigahan nyo. Magkaroon kayo ng pag-uusig at tanungin yung tao at subukan ninyong hanapan ng butas yung kanyang statement. Kaya nga, sir, kung pinili niyang tumahimik, abay karapatan niya po yan, sir. And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka? Bully, Bakit? Ako magtatanong sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin?
Hindi kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo eh. Ang tapang ninyong mangganyan ng kapwa dahil porket alam nyo hindi kayo makokontempt eh. Sana lang sir, if you want us to respect you, respect us. Alam mo ako, tandaan ninyo itong si Grijaldo ito'y opisyal ng PNP. Active ho ito. Active member of the PNP. Tas kung makaano kayo na parang tapang ka lang dahil nasa Senado kayo, ano to? Sindakan na ho ba ito, sir? I think, sir, that is out of order. Huwag naman po sanang ganyan. Huwag yung, ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sindakan na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Huwag ganun, sir. Hindi maganda eh. Nambabastusan po tayo ng kapwa eh. Binabastos po natin ng ano eh. Hindi lang si Grijaldo binabastos ninyo. Isang opisyal ng PNP. Nagkataw lang hindi siya pinagtatanggol ng amo ng boss niya. Pero sa totoo lang, ito'y pambabastos sa hanay ng PNP. Sir, karapatan niya po na hindi magsalita. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito mga kababayan meron pa tayong Miranda rights. Tangina, buray na lang natin sa batas natin yan. Kasi nilalapastangan din naman dyan. Yun yung kriminal eh. Yung mismo na huling kriminal. Sasabihan mo ng Miranda rights. Sasabihin mo, you have the right to remain silent. Diba? May pa ganun-ganun pa. Anything you say will be used against you. You have the right to, lawyer. Kung wala kang lawyer, we will provide bad lawyers and lazy lawyer for you. Diba? May ganun nga tayo sa kriminal eh. Ito hindi naman kriminal kung makatreat kayo as if wala na siyang karapatan na tumahimik. Hindi, yun lang ho sa akin. Sana sir, sana idali na lang natin sa tamang forum ito. Kung sa tingin ninyo si Grijaldo ay talagang masamang tao, nagsinungaling, libelous ang kanyang statement, demanda nyo na lang po sa korte. Korte ho ang umusga sa kanya. Hindi yung pag hindi nyo kursunada yung sagot. Pag against sa mga kasamahan nyo yung sagot, contempt ka. Mas magagalit kayo, sir. Pag pinupuna kayo, papatawag nyo mga vloggers. Di ba? Baka mami, pati ko patawag ninyo. Tapos, asan ang tapang mo, Banatbay? Huwag ganun, hindi naman po tama. Mamamayang Pilipino kami. Ginagalang po namin kayo. Ako kahit kailan, hindi ako nagpakalat ng fake news ng kahit sino man dyan sa inyo. Hindi ako gumawa ng... Hindi ho yan ng mga banateros yung gagawa ng istorya. Hindi ho kami maano sa chismis. Hindi ho kami mahilig dyan. Sa matter of fact, marami na kami nakakaaway, nakasama namin dahil pag gumagawa ng chismis, binabanata namin. Wala kaming sinisino-sino kahit maka Duterte ka, kahit anti-Marcos ka, pag gumawa ka ng chismis, ekis ka sa amin, babanatan ka namin. Hindi tama kasi yun eh. Pero bakit ganun, sir? Sana konting galang naman po sa mga iniimbitahan ninyo. Hindi yung akala ninyo parang kayo na talaga ang Panginoon eh. Sana si Abante, sitahin mo naman mga kasamahan mo. Mga kasamahan mo parang umasta, Panginoon. Dapat public servant kayo, hindi public lords kayo. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Kita mo na? Wala pala kayong ginagawa kung hindi pinagtatanggol lang nyo yung committee nyo o pinagtatanggol nyo lang yung kapwa ninyo. Tapos magagalit kayo sa tao. Pag hindi nyo nagustuhan sagot, contempt kang animal ka. Ganun. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-crimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session? Bakit? Bakit siya mag-stop? Pambira, sir. Sana wag ganyan. Binababoy niyo yung kamera.
Sa totoo lang, sir, binababoy ninyo. Para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakaliit po ng kwarto. At Actually, yan nga yung isa pang weird eh. I mean, bakit mo kailangan i-vet yung magwi-witness? Why not do it publicly? I mean, kaya mo nga siya inimbitahan. I don't know, inimbitahan nyo ba siya as witness, as resource person, o accused person? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Pero dapat, hindi nyo kinakausap. Beyond do sa hearing. Kasi, alam nyo naman yan, sir, mga ma'am, it's a common sense. Pag kinausap mo na, parang ang dating talaga niyan, ini-impluwensyahan nyo na. Whether sabihin nyo pa, kasi ano yan eh, ang nangyayari ngayon, yung yung bagang, yung words binabago, ano talaga yung tunay na words na ginamit during that time, hindi mo na, sino magsasabi ang totoo niyan? Eh, wala namang camera sa loob ng room. Tapos sasabihin pa nitong isa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Mamaya, tuloy na muna natin to. bas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. O, anong kinaugnayan nun, sir? It doesn't prove na hindi nyo binulungan si Grijaldo. Eh, di ba? Yun nga lang nahuli. Nahuli ng pulis eh, nahuli ng traffic enforcer eh. Di ba? O ano? In public pa yun ha? In public yun. Pero bakit meron lagayan na gaganap? Bubulungan. Pwede bang, ano ba ito? Pwede bang, pag-usapan na lang natin ito. Simpleng bulungan na ganun, pwede may mangyari. Di ba? Oh. So, anong ibig ko sabihin po? Yung argument nyo, Mr. Congressman, hindi ho proof na hindi nyo siya kinausap at kinunbinse at tinuruan. Hindi ho yun proof yung mga argument ninyo na porket maliit yung room, madidinig yung room, naka-smile siya, no lumabas, hindi ho mapuprove na hindi nyo binulungan siya. Again, I am not saying and I'm not accusing you na tinuruan nyo o pinilit nyo si Grijaldo. That's not my point. My point, sir, is yung accusation ni Grijaldo sa inyo na tinuturuan nyo siya, kinukumbinsin nyo siya, at sinasabihan nyo ng kung ano-ano para idamay si Pangulong Duterte. Yung accusation niyang yun, hindi nyo mapapasinungalingan sa pamamagitan ng maliit lang yung room eh. O kaya naririnig yung mga tao eh. Naka-smile siya nung lumabas eh. Walang logic dun, sir. That is not a proper argument. Hindi nagpapasinungaling yun sa sinabi ni Grijaldo. Ano ang dapat magpasinungaling sa sinasabi ni Grijaldo? Kung may recording kayo, may video recording kayo, kung meron kayo audio recording, yan, maaari pa. O di kaya may nakarinig, may witness. Di ba ho? Wala eh. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even... Paano malalaman? Nasa loob kayo. Sabi ko nga, yung example ko nga yung lagayan nga, nagaganap yan sa public eh. Yung lagayan, yung mga traffic enforcer, yung mga coding. O, coding ka, sir. Paano ba yan? O, ha? Ano pa eh? O, coding ka, sir. O, wala. Paano ka? Wala ka niyan. O, ganun ba, sir? Emergency lang. Kasi, yung kabit ko, tinawagan ako. Init na ako, sir. Tapos, ganun ba? Taga saan ka ba? Naku, malayo ka pala, sir.
Kung kukuhanin mo yung lisensya mo dito, babalik ka pa. Meron pa tong tawag dito, meron pa tong seminar. Yari. Paano ba to? Tapos ang fine nito, 3,000. Seminar. Anong gagawin natin dito, sir? Sa habang may hawak na ballpen, ang tagal-tagal sumulat, ang hawak ng ballpen, kahit di bukas yung ganito, kung may hawak, kung maganon-ganon, kunwari, di ba? Wala naman sinusulat. Tapos bubulong na lang yung aso. Sir, okay na ba to? Magkano yan ba yan? $5 yung pera ko, sir. Ganun ba? Hindi naman masyado naman yan. 3 kami dito. Di ba? Ganyan na nangyayari? Nagkakaroon pa ng negosasyon. In public yan, ha? Pwede mo bang sabihin, di sana kung totoong nilagyan, sana narinig ng mga tao. Hindi pwedeng ganun yun. That's an argument na hindi magdi-disprove na nagkaroon ng lagayan. May hirit pa nga yung mga traffic enforcer pag kulang yung dala mong pera. Ano yung hirit nila? Alam mo ka na? May GCash naman ako. Ito yung GCash number ko. Naka-ready na yung QR code nun. Scan mo na lang. Tama, mali. Nagkaroon na ng negosasyon, ha? Sasabihin mo, in public naman yan, eh. Sasabihin niya, tingnan mo, ha? May mga tao naman daw sa room. CCTV, nung lumabas po siya diyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya hindi naman po siya mukhang na-coerce, eh. Itsura niya hindi naman mukhang na-coerce? Ano ba itsura ng na-coerce? Itsura ng na-coerce. Kinoerce ako. Na-coerce. Ganun ba? Kailangan ba maging malungkot siya? Kailangan ba magtakot-takutan siya? Para na-coerce siya? Kasi dito tumatawa, eh. Ako, alam ko nga yung sinasabi niya dun, eh. Nabasa ko na, telepathy ko yung sinasabi. Sabi, akala siguro itong mga unggoy na to, makukuha niyo ako, ha? Akala niyo siguro, madadaan niyo ako sa boladas niyo. Hindi, di ba? So, again, hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi ni Grijaldo, ha? Again, hindi ko rin sinasabing nagsisinungaling kayo. But the point here, your argument, one, kasi nandun maririnig ng mga tao sa room o sa labas ng room. Wala, hindi tatayo yung argumento mong yan. Pangalawa, yung pag-smile ni Grijaldo paglabas, it doesn't prove na hindi nyo siya kinausap. Naintindihan nyo? It doesn't prove na mali si Grijaldo, na hindi totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Paano kung tumatawa lang siya at pinagtatawanan kayo? Ito mga to, akala nito madadali nyo ako, ha? Kung ganun, di ba? Kung ako, kunwari lang ako, ha? Kunwari ako, suhulan ako, halimbawa. Suhulan ako at sabihin na, Banat Bay, magkano ba kinikita mo sa vlogging mo? Kunwari, 50,000 naman. Dodoblame namin yan. Ano? Alam mo, tapos paglabas ko, tatawa-tawa ako. Bakit ako tatawa? Sasabihin ko, mga putang ina. Hindi nyo ako magaganon ng 50, doble langan to. Ano kala nyo sa akin, ship? Tatawa lang ako. Pero kung nga rin, nakuha na ng CCTV. Hindi pwedeng sabihin, nung nakakuha na ng CCTV na, bakit tumatawa si Banat Bay? Walang nangyaring suhulan. Kasi tumatawa siya, eh. Halimbawa lang po yun, ha? Bakit to? Ako, eh. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses na ako muntikan sinuhulan, eh. Ilang beses na ako talagang nayari, eh. Ito, tigilan mo lang. Yan to, ha? Ano? Tumatawa lang ako, eh. Sabi, ang mahal ko na pala ngayon. Gago! Diba? Yung kinikwento ko sa inyo. Sinubukan akong suhulan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino, pero sinubukan akong suhulan. Tumahimik ka na, banat ka ng banat, eh. Pagtapos din ng meeting na yun, tawala ako ng tawa. Bakit ako natatawa? Natatawa kasi ko, sabi ko, pambihira. Ganito na pala presyo ko ngayon. Gago! Dinaig ko pang sustento ng mga kabit.
Gago! O, tuloy. Masayang-masaya pa nga po siya. Dahil ayaw makipagtulungan, kinontempt muli si Grijaldo at ililipat ng detention sa QCPD Station 6 sa Tapat. Pero hanga ako dito kay Grijaldo, ha? Hanga ako. Sir, pagpatuloy niyo lang yan. Sana napapanood niyo itong video na to. Sana meron sa pamilya ni Grijaldo mag-message sa akin at sabihin na napapanood niya. Hanga po kami sa inyo, sir. Maniwala ko kayo. Hanga po kaming mga banatero sa inyo. Actually, nagpahatid na ako ng emiseryo na kung pwede ko kayo ma-interview. Kasi talagang super hanga ako. Pero ngayon, syempre, hindi ka na ma-interview dahil nga namang pinagtripan ka nito mga congressman na ito at kinontem ka, di ba? Kaya sana paglayanin ninyo. Hanga ko sa ano eh. Kasi alam mo, napakinggan ko yung ano niya eh. Ang ganda nung sinabi niya, hangang-hanga ako dun. Sana makita ko. Kaya lang, hindi ko makita na. Mahaba na eh. Ang ganda nung sinabi niya, meron siyang sinabi patungkol dun sa gospel na narinig niya nung Sunday. And the reason why humarap siya ngayon at sinasabi niya, it's not about the honor, di ba? It's about the cross. Ang ganda nun, di ba? It's not being the first, it's being the last. Ang ganda, sir. Panalo. Sapul ako dun. Kasi tama yun eh. Alam mo, sa buhay na ito, talagang maraming marami talaga hong mangyayari. Susubukin ang iyong pananampalataya. Susubukin ang iyong prinsipyo. Pero kung nakatuon ka sa success, nakatuon ka sa karangalan, honor, di ba? Pareho lang yun. At saka power, madidiskaril ka talaga eh. Mawawala ka dun sa calling mo, sa purpose mo sa buhay. Pero kung ikaw, alam mo yung purpose mo sa buhay, you would tell the truth. That's it. No matter what happened to me, I will tell the truth. Yun ang maganda dun eh. Kaya ang ganda ng sinabi ni Grijaldo na yun. Hindi ko lang mahanap yung quotation, pero sige, hanapin natin yun. Pasok. You stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Tama! Yes, Your Honor. Yes. And you have imputed certain inappropriate actions on our two colleagues, the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Tama po ba? Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath. That is And I not would an like to invoke appropriate- my right to self-incrimination, Your That Honor. is not an appropriate answer to my question. Ang tinatanong ko po is, dito sa mga statements mo na, Grabe, no? That is not appropriate to my question. That answer is not appropriate daw, sabi ko. Wow! Ikaw ang nagdi-decide ng sagot. Talagang ano sila eh. Dinaig pa nila ang judge. Oh. Talagang parang, pag hindi ko gustong sagot mo, hindi appropriate yan. Ganun sila eh. you have imputed inappropriate actions by the Honorable Abante and the Honorable Fernandez. Would that be correct? Yes or no? Your Honor, I stand by my statement given at the Senate under oath, Your Honor, and I'll invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. May I ask the Honorable Abante and the Honorable Fernandez? Ngayon ako makaganti, Mr. Chairman. And if I may, let me remind two congressmen that you are under oath. Kita mo na, pinagtatawanan nila. Anong ibig sabihin dito? They're trying to mock the system. Na parang, witness kayo ngayon, ha? Kahit congressman kayo, witness kayo ngayon, ha? Pero nagtatawanan sila. As if, masusunod naman yun. As if yung way of talking, way of communicating, way of Q&A, masusunod. Kaya tuloy nagtatawanan lang kayo. You are mocking the system. Pinaupo nyo pa, kunwari, para hindi kayo bias. Kayo rin naman ang nagsasalita. Kayo rin naman ang binigyan ng mikropono. Kayo lang din naman alam mo yun, kayo rin naman na nasusunod sa tagal ng gusto ninyong sagot. Kung
Ayaw nila, alam mo yung iba mga witness, pag hindi gusto yung sagot, pinuputol na kagad. Di ba? Sasabihin, pag hindi gusto yung sagot, mali ang sagot mo, sinungaling ka. Oh. Ba't yung pa pinaupo yung si Abante tsaka si Fernandez kung hindi nyo rin naman ganun ititreat? Binibi nyo lang din eh. In the statement or sworn statement of Colonel Grijaldo, it stated here, number 4, after I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated as one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was being summoned by Congressman Dan Fernandez. The Honorable Fernandez, do you agree to this statement? Yes, Your Honor. Okay. When I entered the room, I saw the 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me, then asked me what we were going to talk about. I said that I do not know. May I ask the Honorable Abante and Fernandez if there were really the presence of the 2 lawyers of Colonel Garma were present? Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe... Yan ang witness, ha? Witness yan. You are mocking the system. Subukan kayang gawin ni Grijaldo yan. Tinatanong si Abante, ha? Hindi siya sumasagot. Kaya sumalo itong balalay niya. Tingnan nyo, tinatanong si Abante. Oh, hindi sumagot. Yes, Chairman Acop, yes. The Honorable Abante, do you agree with Honorable Fernandez? He's talking to somebody, Mr. Chairman. Maybe you can cite him in contempt. Tapos tatawa-tawa sila. O maybe you can cite it in contempt. Akala mo naman totoo. Hindi, di ba? If mockery is mockery, yan ang mockery. Mantakin mo nag-hearing, nagte-telepono yung witness. Gawin nila yan. Gawin ng mga ibang witness yan. Sigurado ako, contempt yan. Tapos yung tatawa lang kayo? Anong ginagawa ninyo? Di ba kabastusan po yan, sir, mga ma'am? Hindi, ako nagtatanong lang po ako sa mga congressman natin. Huwag ko kayo magagalit, ha? Hindi po ba kabastusan po yung ginagawa na yan? Kabastusan po yan eh. Gawin ng ibang witness yan. Sigurado ako, pupulutin ka sa kulungan yan eh. Chairman Abante, you're being asked. Chairman Abante, you're being asked by Chairman Acop to confirm the statement. Do you agree with the statement of Colonel Grijaldo that there were 2 lawyers of Attorney Garma present when you talked with Colonel Grijaldo in a room? Yes, yes, Your Honor. There were 2 lawyers present. Thank you, Your Honor. According to the affidavit of Colonel Grijaldo, the Honorable Fernandez asked Colonel Grijaldo to sit beside him, and you entered the room and sat on the far end chair on the right. And one of the lawyers of Colonel Garma stood near the back of Colonel Grijaldo. Would that be correct? Ako yung unang dumating, Mr. Chairman. If I remember it right, nung dumating po ako, nakaupo na po siya. Okay. So, nakaupo na siya? Yes, Your Honor. Okay. The Honorable Abante? Yes, it was a small room, no? Doon lang sa corner na yan. And so, malapit din kami sa isa. So, just near to each other. In fact, Mr. Chair, I'd like to say na when I talked to him before he came in the room was that because it was Colonel Garma that said that Colonel Grijaldo knows a lot
he knows a lot about this thing. So, sabi ko, sige, normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Your Honors, pasensya na po kayo kasi hindi naman sumasagot kasi sa mga tanong ko si Colonel Grijaldo. Kaya kayo po ang tatanungin ko na muna. Mr. Chair, if I be allowed. The resource person is not allowed to ask questions. No, I'm not asking questions, Mr. Chairman. I will be answering in relation to the answer of So you Congressman. are... In simple term, mga sir, mga ma'am, siya na po ang nagna-navigate ng hearing bilang isang witness. replying to the question Yes. raised by Yes, Mr. Chairman. Please proceed. Well, ang totoo po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama, andyan si Grijaldo doon sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon sa may kainan para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganun kalaking issue. So, sa mandaling salita po, eto kasi eto na po yung pasensya ka na sir Mr. Congressman pasensya ka na kasi alam ko yung mga ganyang style Yung style na babaguhin mo lang yung mga words para lang magmukhang hindi ikaw ang may kasalanan. Di ba? Hindi ko sinasabing ganun pero alam ko yung ganyang style. Di ba? Yung babaguhin mo lang para magpapalusot ka sa misis mo. Di ko naman talaga siya kasama Nagkataon lang. Mare, may picture kayo lumabas. Hindi ko talaga siya kasama. Nagkataon lang, kumakain kami sa restaurant na yun. Naandun din siya sa restaurant na yun. Kilala niya si Banat Bay. Kilala ko si Banat Bay. Nagaya si Banat Bay na kumain kami. So kumain na kami. Kaya kung makikita mo doon sa table, katabi ko siya. Yung kabit yung halimbawa lang yung kabit Pag titignan mo, lahat ng sinabi niya wala namang kasinungalingan. Tama naman Ano kung sabihin nun? Tama naman na nagkataon nandun sila sa restaurant. Tama naman na inimbitahan ko silang kumain. Tama naman na kumain lang sila, wala naman silang ginawa doon. Pero half of the story yun. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo naman sinabi na talaga magkasama kayo. Sinabi mo nandun si Banat Bay, kasama ni Banat Bay yung babae, kasama kakilala mo din ako. Kaya magkakasama kami. Tama naman yun talagang kilala ko yung babae, pero kilala ko, nakasama mo. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi ko sinasabing ganito ang ginasabi nila Pero ang problema kasi dyan, yung wordings. The mere fact that there is an act to vet, and for your information, vet po hindi betting. Betting po taya, vet. Okay? Iba po yung betting, yung nagbe-bet ka, betlog, ganyan, betlog. Pupusta ka, bet nyo, bet nyo, bangko, player. Di ba?
Hindi yun, iba yun. Vetting po. The mere fact na bakit mo i-vet ang isang tao to make sure that it will collaborate with the statement ni Garma, bakit? Bakit mo i-vet? Kasi when you say vetting, para mo sinasabi, sisiguraduhin mo na tama yung sinasabi niya. Vetting nga eh. Vet kayo ng vetting dyan eh. Punta tayo dyan sa salitang vetting. Di ba? Halimbawa sa mga audition, di ba? I-vet muna natin to ng mga contestant. Sisiguraduhin natin, ang halimbawa, i-vet mo yung contestant ng, kunwari, yung mga contest, di ba? Meron lang yung age requirement, 18 to 25. Tapos sasabihin mo doon sa organizer, pwede paki-vet muna yung mga contestant. Ano ibig sabihin nun? Pupunta ka na yung organizer, pakita nga ng mga ID nyo, baka naman hindi kayo 18 years old to 25 years old, baka matanda kayo, o baka naman minor pa kayo, kaya maganda kayo, kaya mukhang bata kayo. Kasi minor pala kayo. Yun yung vet. Ibig sabihin, sinisigurado mo na pasok sila sa requirement. So when you're saying vinivet mo yung at na magko-collaborate kay Garma, why are you vetting that? Bakit mo sinisigurado na papasok siya sa kwento ni Garma? Hindi po ba dapat bilang witness, hindi mo kailangan tanungin kung yung sasabihin mo ba, pareho nung sasabihin ni Garma? Magkakaroon ba kayo ng matibay na statement? The mere fact that you're saying vet, you are already biased. I'm not even talking about legal matters here. Yung pagiging bias pa lang, lumalabas na kaagad. Kasi naghahanap ka na magko-collaborate doon sa statement ni Garma. Why don't you allow the guy to talk, to witness as is, so that you would know the truth, whether Garma is telling the truth or not? Kasi nga witness eh. That's the reason bakit kayo tumatawag ng witness, to make sure na lahat lumalabas. Lahat ng mga pangyayari lumalabas. Bakit mo siya i-vet at sisiguraduhin mo nagko-collaborate siya sa sinasabi ni Garma? Doon pa lang sabi ko, sabit na yun. The mere fact na paggamit mo ng vet means sinisigurado mo na pareho sila ng kwento. Tama, mali. But the accusation nitong ni Grijaldo na tinuruan mo sila, yan, maaring masasabi nating ano yan, debatable pa yan. But the mere fact na vinet mo siya, it only means gusto mong yung kwento ni Garma ay magkaroon ng strong stand. Tama, mali, sir? Ay, naku po, sir. Ako na lang kaya mag-congressman, sir. Pero Mr. Chairman, hindi nga tayo ang nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na Sir, it doesn't prove na sinungaling si Grijaldo kahit ang nag-initiate ay yung abogado ni Garma. Kasi nung pinalalabas, hindi nga kami nag-initiate nang nag-usap-usap kami sa room eh. Ang nag-initiate yung abogado. Halimbawa lang, sir, again, I am not accusing you that you made a illegal act. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang, he doesn't disprove o discredit yung sinabi ni Grijaldo, which is, tinuruan niyo daw siya kung anong sasabihin. Pwede naman kahit mag-initiate yung abogado kasi para yung kanilang kliyente na si Garma ay hindi mapahamak. Nagigets mo? Pwedeng siya mag-initiate yung abogado, sabihin ng abogado, kunwari makakuntsaba, kung assuming yun ang accusation ni Grijaldo, kakuntsaba nyo,
It doesn't matter kung ikaw nag-initiate, si Abante nag-initiate, or yung lawyer nag-initiate. Walang argumento doon. Pwede pa rin yung lawyer mag-initiate, sabihin ng lawyer, o Kong, eto, pasok to sa kwento ni Garma. Pwede ito. Pasok to, okay to. Oh. The mere fact that you agreed na kausapin si Garma, ay may malaking problema ho tayo dyan, sir. Hindi mo kailangan kausapin si Garma, kausapin si Grijaldo para alamin ang kanilang storya. Why don't you just, alam mo yun, kung ano yung sinabi nila sa hearing, hindi doon sa likod ng hearing, kung ano yung sinabi nila yun, tanggapin mo as a gospel truth. Hindi mo kailangang turuan. Tama, mali. Ay, sorry, hindi ko pala tinuruan. Hindi mo sila kailangang kausapin before. Sorry, not turuan. Okay? Wrong. Okay? Kasi nililinaw natin ito eh. Hindi ko sinasabi, again my argument is simple. Simpleng-simple lang. Sir, mga ma'am, mga congressman. Ang argumento ko po, okay, ay hindi ko sinasabing 100% totoo yung sinabi ni Grijaldo. Hindi, it's not for me to judge kung totoo yung sinabi ni Grijaldo na tinuruan niyo siya. What I'm saying now, my opinion is simply lang. Ano po yun? Unethical ang ginawa ninyong pakikipag-usap kay Grijaldo at kay Garma before. Yung vetting ninyo, that is unethical. Doon pa lang, meron na kayong ibang nais mangyari. It's not really finding the truth. It's proving that Garma is the truth. That's why you vet Grijaldo. Tama, mali? Your Honor, continue. Kausapin si Colonel Grijaldo, which I did together with, nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time. Magkalapit kami doon. Sabi ko, pare, sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Pare ang tawag. Pare. Yung bishop yan, ha? Tawag niya, pare, sumama ka na doon. Ano kayang reaksyon ng church member ni Bishop? Pare lang pala ang tawag sa'yo, eh. Pare na lang itawag namin sa'yo. Kaya, nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Mr. Chairman, yun po yung nangyari doon. At nung pumasok po ako sa loob, nauna po ako kay Chairman Abante ng konti lang. And then, sinabi ko sa kanya, Colonel Grijaldo, ito yung mga nakasulat dito sa affidavit. Sabi ko dito sa paragraph, hindi ko matandaan, 17 ata o something gano'n. Ito ba, mapapatutuhanan mo na sinabi ni Colonel Garma? Ang sabi niya, hindi, wala po akong alam dyan. Ayan, no? Di ba dapat tinatanong mo yan during the hearing? Why are you asking that doon sa room? You should be asking that sa hearing. So kung kasi ganito eh, nung sinabi ni Grijaldo, according to you, nung sinabi ni Grijaldo hindi po, bakit hindi nyo sinalang na lang si Grijaldo para pasinungalingan si Garma during the hearing? Since hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Garma, hindi na ho siya nakapagsalita. Hindi niya napasinungalingan si Garma. Tama, mali. Di dapat, di ba, yung tanong mong yan, sir, dapat tinanong mo yan during the hearing, not sa likod. Doon pa lang, sir, may unethical move na ho kayong ginawa. Hindi ho tama. Mali ho talaga eh. Yung ibang ibang mga sinabi ni Colonel Garma. Kasi sabi niya, kaibigan kanya eh. So, basically, doon po umikot yung aming usapan. Siguro maabot po yun ng mga less than 10 or 15 minutes. And then, Ayan pa, so paano namin malalaman na walang dagdag bawas yung sinasabi mo? Are we going to just believe you because you're a congressman? Eto kaya nga sinasabi ko sa inyo dito, pasensya na pero it's mockery yung ginawa ninyong witness kayo, pinawitness pa kayo. Hindi naman kayo kino-cross-examine ng mga congressman eh.
Kaya nga kayo naging witness. Kung ibang witness yan, nagsalita ng ibang kwento, sigurado ko, magagalit yung congressman. Baka i-contempt ka pa. Or di kaya, kahit pa paano, pasinungalingan yung sinasabi mo. Iko-cross-examine yung sinasabi mo. Eh wala naman nag-cross-examine sa'yo. Eh bakit ka pa tumayo ng witness? Bilang witness. Tama, mali. Hindi, sir. Huwag na tayo, diretsyon tayo. Bakit ka pa tumayo dyan, o umupo dyan, I mean, bilang witness, kung wala rin naman sa'yo pala magki-cross-examine at magtatanong. Pinabayaan ka na lang ng pinabayaan. Sinabi niya talaga wala siyang alam, di lumabas na po kami. And the CCTV can prove na talagang hindi po kami nagtagal sa loob. At the same time po, pag tinignan niyo... It doesn't matter whether nagtagal ka o hindi. Sir, yung mga argumento mo, sablay talaga eh. Kaya nagagalit si Marcoleta sa inyo eh. Di ba? Kaya nagagalit yung mama sa inyo eh. Sana nagtanong muna kayo sa abogado. Kasi yung maliit yung room, paglabas, sana nalaman ng mga tao na may coercion. Ang pangit nung ganong klaseng argument. Ano pa? Oh, sandali lang naman kami dyan. Oh, what if? What if totoo yung sinasabi ni Grijaldo na humindi siya? O talagang sandali lang kayo? Bakit? Nung kinausap niyo siya, yung kung ano man yung accusation niya, nakalimutan ko na kung ano yung accusation niya sa inyo. At sabi niya, sorry pasensya na po, hindi ko magagawa yan. Oh. It will not take 5 minutes. Not even 3 minutes. Just to say no. So, your argument na, sandali lang naman kami yan, it doesn't discredit o disprove yung kanyang accusation sa inyo. I'm just telling you. Sir, Congressman, Your Honor. Po yung kwarto dyan, kahit puntahan po natin lahat, napakaliit po ng kwarto. At sa labas po ng walang argument dyan, sir eh. kwarto, marami pong mga tao nandun. Oo, ngayon, hindi naman maririnig yun. Pwede mo naman bulungan siya eh. Yung mga kabit ka, nagbubulungan eh. Di ba? Oh. Oh, sus. Bira naman tayo, sir, oh. Yung mga ganyan dahilan nyo, sir, eh. Ba't baka kabit kang kabit? Hindi kasi ganun talaga eh, di ba? Yung mga kabit dyan, nagkikwentuhan, yung best friend ni best friend yun. Nagtalo-talo na pala yung best friend. Yung pala, nagsisenyasan na lang. Kahit nakatabi yung jowa nila. Ganun. Ama, mali. Di ba? So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, nagkaroon po ng forceful force galing po sa Anong forceful force? Ano ba? Tagyawat ba yan? Anong force? Anong forceful force? Ano? Pakilinaw naman, sir. Nagugulan ako. Ano yung sinibayan? Gago! Forceful. Kung merong force, okay? Hindi, ang force po kasi butas yun sa mga force sa pagbumuka yun I think malalaman po ng mga taong nandyan. And even the CCTV, nung lumabas po siya dyan sa ng pintuan niyan, makikita po natin na yung itsura niya, hindi naman po siya mukhang na-coerce eh. Mukhang masayang-masaya pa nga po siya. Kaya, I think, Mr. Chairman... Kasi pwede ka naman maging masaya pag nanindigan ka sa prinsipyo. Di ba? Ako, paninindigan ako sa prinsipyo ko, masaya ako. Magi-smile pa ako. Kunwari, sinubukan. Halimbawa lang, kunwari, ako isang opisyal ng customs, halimbawa. Sinuhulan ako ng isang milyonaryo. Ito, banat bayo. Palabasin mo lang yung kargamento ko. Bigyan kita ng 2 milyon. Pag tinanggihan ko yun, masarap sa puso yun eh. Bakit? Ang bira, 2 million to, pero tayuan ko, yung nabigyan ko ng prinsipyo. Mag-smile talaga ako eh. Baka pupunta ba ako, magse-celebrate pa ako. Oy, mga kababayan, ang saya-saya ko kasi natanggihan ko yung 2 milyon. Smile pa ako. Hindi ibig sabihin yan, sir, kagsisinungaling si Grijaldo. Yung pong accusation sa atin, na malayan yung ating pong committee and the 2 chairmen. Committee? Ano yan, commit? Masyado po. Anong commit? Committee! Sorry naman. Committee. Anong
committee. Pasensya na, akala ko planeta yan eh. Sorry. Hindi, na-distract lang talaga ako. Akala ko si Comet. Hindi. Hoy, ang Comet hindi planeta ha, banat bay. Oh, I know. Kaya lang it sounds like, yung Pluto, Mars. Unfair. But of course, binibigyan pa rin po natin siya ng pagkakataon na liwanagin po yung mga pangyayari. Kaya andito po tayo at binibigyan po natin ng patas na pagdinig. Marami pong salamat sa pagkakataon. Mr. Chair, pwede maidagdag to? With, yes, Congressman Abante, with the indulgence of Congressman Ako, please. Yeah. At the back of my mind, masaya pa nga ako sapagkat nabanggit sa akin ni Colonel Garma na ito talagang closure rito. Classmate niya at talagang kakampihan siya nito. Ba't ka masaya? Masaya pa nga ako, sabi niya. Masaya ka, nakakampihan siya. Eto sorry mga kababayan. So happy kayo na magkaroon ng tayo si Garma. Ibig sabihin ng tayo, magkaroon ng, alam mo yun, ng kakampi si Garma. Happy kayo. Diba? Ganun yung inyong, akala ko ba, you are a committee. You are a committee na to know the truth and nothing but the truth. Ibig sabihin, hindi yung kakampi ka sa isa at gusto mong ito ang panindigan na tama. Ang dating dito, parang hindi ninyo iniisip kung mali si Garma. Ang iniisip nyo lang, basta happy kami na merong kumampi sa kanya. Di ba po dapat bilang kayo'y congressman na dumidinig ng hearing at gusto ninyong malaman ng katotohanan because you are supposed to make a law, di ba dapat open kayo na pakinggan ang lahat ng panig o opinion ng mga taong inimbitahan ninyo bilang resource person o di kaya witness? You should be open. Hindi eh. Halatang-halata yung bias ninyo kay Garma, happy kayo na merong merong susuporta do sa statement ni Garma. Ngayon parang nabulaga kayo kasi meron nagpapasinungaling kay Garma. How come? And by the way, highway, ha? Ito lang mga kababayan, this is a simple argument. Sino nandyan? Di ba? Sinasabi ninyo, abogado. Si Garma. Yan, dalawang congressman. At si Grijaldo. How many people are you in the room? You're 6 in a small room. Okay. Kung talagang gusto niyo malaman ng katotohanan, na talagang sinungaling si Grijaldo, bakit di nyo tinanong yung abogado? Nakasama nyo doon. Bakit hindi nyo tinanong ngayon si Garma? Asan na ho ba si Garma? Where is Garma? Oh, alam nyo kung bakit? Oh, hindi kaya lumipad na ng ibang bansa si Garma? Kasi nagamit na siya? Nagulat pa lang kami na ganun ang sagot niya. So, nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi, hindi ko nakausap si Colonel Garma. Ako ang kumusta sa kanya, hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma? Ayun, di ba? Si Garma, sabi nung November 14, 2024, Garma returning from US, umalis na. Yun ang update. Returning from US. Kasi nahuli siya doon, di ba? Under the custody of US Custom. Bakit kanyo? Hindi ko nga alam kung sino nagpapunta sa kanya doon. Sabi dito sabi dito. Should be, according to the news, should be on her way back to the Philippines after being denied entry to the United States earlier this week, according to Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez.
So sa madaling salita, Garma tried to go to the US. We do not know the reason. Possible, magbabakasyon. Possible na tumatakas. Ngayon, sabi sa news,